1,000,000 taon na ang nakalilipas, na kung saan pinaniniwalaan na ang tinatawag na Pilipinas ay isang malawak na karagatan na umusbong sa kailaliman ng katubigan na naging luntiang kapuluan na puno ng biodiversity. Bagamat kakaunti ang direktang katibayan ng presensya ng tao, pinaniniwalaan na ang mga sinaunang mga tao at mga panahon ng mga dinosaurs ay maaaring umiiral sa rehiyon, na kung saan nakasentro ang pamumuhay sa kaligtasan ng mga ito sa pamamagitan ng pangangaso, pagtitipon, at pangunahing paggamit ng sinaunang kasangkapan na malamang na tumutukoy sa maagang pag-iral ng tao. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, maaari kaya ang mga primitive na lipunan na ito ay unti-unting umunlad, na siyang umangkop sa kanilang kapaligiran at bumuo ng mas sopistikadong mga kasangkapan at istrukturang panlipunan. Sa pamamagitan ng mga prosesong ito, naitatag kaya nila ang pundasyon para sa magkakaibang kultura at pamayanan na umuunlad sa Pilipinas ngayon. Kaya't samahan niyo ako at ating alamin kung ano ang buhay meron sa Pilipinas milyon taon na ang naklilipas. Naisip mo na ba kung ano ang buhay sa Pilipinas milyong taon na ang nakakalipas? Ang isang paglalakbay pabalik sa panahon ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang kwento ng pagbabago ng mundo. Kung ating babalikan 50 milyong taon na ang nakalilipas, ang alam natin noon bilang ang Pilipinas ay walang iba kundi ang isang tanawin sa ilalim ng dagat. Ang tropical na luntiang archipelago na alam natin ngayon, ay halos lubog sa tubig na nakatago sa ilalim ng dagat at ang malalawak na bughaw na alon ng karagatan ang natatanaw lang noon. Ngunit ang lupa sa walang humpay na siklo ng paglikha at pagkakawasak nito ang dahilan, na kung may iba pang mga plano ang kapaligiran ng ating planeta para sa dinamika ng pagbabago, at ang Pilipinas ay nakatakdang magsanib mula sa matubig na pagkakatulog nito. Sa paglipas ng panahon at sa walang humpay na paggalaw at pagkakasunod-sunod ng plate tectonics, ay nagsimulang magbago ang mundo sa pagkakaayos nito. Sa pagpapatuloy sa mga nakaraan, sa humigit kumulang na 20 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Neocene, na kung saan ang panahong ito ay nagsimulang gumawa ng malaking granding anyo ang Pilipinas mula sa kailaliman ng dagat. Ngunit sa paglipat-lipat ng mga tectonic plates sa mabagal na proseso ng mga ito, ang mismong parehong puwersa at hugis ng ating mga kontinente ay maaaring naitulak ang lupa paitaas ng paunti-unti. Hanggang sa masira nito ang ibabaw ng katubigan at ito ay isang mahusay na panahon ng geological upheaval, isang panahon na kapag ang lupa at dagat ay patuloy na nagbabago. Ang mga kontinenteng inanad ng karagatan ay lumawak at sumisikip sa mga pagitan nito, at sa gitna ng lahat ng ito ay isinilang ang Pilipinas. Mula sa katubigan na simula nito, hanggang sa mga archipelago, ay naging masigla ang mga kapuluan sa magkakaiba nitong ekosistema. Ang mga isla nito na dating nakatago sa ilalim ng karagatan na tahanan na ngayon ng napakaraming uri ng hayop at iba't ibang nilalang, na sa bawat isa ay patunay sa mga nakakamanghang paglalakbay sa mga lupaing ito. At ngayon, nakikita natin ang ating sarili sa kasalukuyan, na nakatayo sa lupa na dating nasa ilalim ng karagatan. Nabuhay ang mundo sa isang paghubog nito at muling nabuo ng mga puwersa ng kalikasan. Ang Pilipinas ay isang dinamikong lupain na tumaas mula sa kailaliman ng dagat sa loob ng milyong taon. Paano naman ang panahon ng mga Jurassic? Ngayon ang isang tanong na pumukaw sa imahinasyon ng karamihan, ay kung naglalakbay pabalik sa panahon kasama sa panahon ng Mesozoic. Maaaring bang gumala rin ang mga T-Rex sa mga lupain na tinatawag nating Pilipinas? Isang panahon na nagtagal ng mahigit 180 milyong taon, mula humigit kumulang 252 hanggang 66 na milyong taon na ang nakalilipas. Ang panahong ito na kilala rin bilang panahon ng mga dinosaur, ay ang panahon kung saan ang ating planeta ay ibang-iba sa alam natin ngayon. Paano naman ang Pilipinas? Ito ba ay isang stamping ground para sa mga dinosaur? Bueno, ang Pilipinas na alam natin ay halos nasa ilalim ng dagat 50 milyong taon na ang nakalilipas. Umuusbong mula sa kailaliman sa panahon ng Neocene mga 20 milyong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, medyo malabong gumala dito ang malalaking nilalang na naninirahan sa lupa tulad ng mga dinosaurs.
Ngunit may posibilidad na ang mga marine dinosaur o mas maliliit na species nito ay maaaring nabubuhay sa kailaliman ng katubigan. Samantala, ang mga natuklasan kamakailan ay nakakaintriga. Ang ebidensya ng mga fossils ay maaaring kalat sa bahagi ng Pilipinas at ang iba ay nag-aantay lamang na matuklasan. Halimbawa na lang, ang isang nakakamanghang ngipin na fossil na pag-aari ng isang sinaunang pating na kilala bilang Kakarochlis megalodon ay natuklasan sa Cagayan. Iminumungkahi nito na ang mga sinaunang karagatan na nakapalibot sa Pilipinas ay puno ng nilalang na nabubuhay sa kailaliman nito, kabilang ang ilan sa mga pinakakakilakilabot na mandaragit ng karagatan sa lupa. Ang pagkatuklas ng fossilized turtle sa Palawan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mas maliliit na prehistoric na nilalang. Higit pa rito, ang mga nananatiling fossilized na natatakpan ng malalaghong halaman ay nagpapahiwatig na ang mga isla bago ang Pilipinas ay isang potensyal na mapagkukunan ng pagkain para sa mga herbivorous na dinosaur. Kaya kahit na wala tayong tiyak na katibayan, ang kwento ng mga dinosaur sa Pilipinas ay nakakabighani pa rin sa karamihan. Ang kakulangan ng mga fossil ng dinosaur ay hindi nangangahulugang hindi sila umiiral dito. Sa kabila ng lahat ang mga kondisyon para sa pagbuo ng fossil ay napaka-espesyal, at ang mga fossil ay maaaring mahirap matagpuan sa ngayon. Sa makatuwid, ang kawalan ng katibayan ay hindi nangangahulugang na ito ay hindi umiiral at ang kahalagahan sa paniniwala ay ang nagpapanatili nito sa malaing granding pamamaraan ng mga bagay. Habang patuloy tayong nagsasaliksik at nangangalap ng matibay na perweba, tandaan na ang mga patunay sa mga bagong tuklas ay isang kayamanan at karagdagan sa mga kaalaman ng karamihan, na kung saan ang ilan sa mga ito ay walang nakakaalam sa kung anong mga sorpresa ang maaari pa ring taglayin sa atin ng nakaraan. Kaya kahit na wala tayong tiyak na patunay, ang kwento ng mga dinosaur sa Pilipinas ay kaakit-akit pa rin sa karamihan. Pasulong tayo sa nakaraan, kung saan ilang milyong taon ay dumating ang mga unang tao sa mga islang ito, ngunit sino sila at saan sila nanggaling? Ang mga kamanghamanghang paglalakbay ng mga sinaunang taong naninirahan sa Pilipinas ay isang grupo na kilala bilang Aitas. Kung saan ang unang naninirahan sa mga islang ito, ay ang mga matitibay na tao na pinaniniwalaang tumawid sa mga tulay na lupa mula sa mainland ng Asia noong mas mababa na ang lebel ng dagat kaysa ngayon noong huling panahon ng tag-yelo. Sa kanilang maitim na balat na kulot na buhok at mababang taas ng mga ito, ang mga Aitas ay napili ang kanilang bagong tahanan para sa mga paghahunting, pangingisda, at pagtitipon sa luntiang kagubatan sa mahaba at malalawak na baybayin ng mga isla. Ngayon, maglakbay tayo pabalik sa nakaraan, kung saan sa isang kuweba sa isla ng Palawan sa loob nito ay natagpuan ang isang manunggol jar. Isang libingang banga na nagmula pa noong halos 5,000 taon, hindi lamang ito isang palayok ngunit isang piraso ng sining na nagsasabi ng isang kwento. Ang masalimuot na mga ukit sa bangang ito ay naglalarawan ng isang paglalakbay patungo sa kabilang buhay na nagpapahiwatig na ang mga unang naninirahan rito ay may masalimuot na espiritual na paniniwala. Sa kuweba ding yun ay natuklasan ang mga labi ng tabon, ang carbon dating ay nagpapakita na ang mga butong ito ay nasa humigit kumulang 40,000 taong gulang na tanda, ang mga tabon man na isa sa mga pinakasinaunang tao noon, na nanatili at natagpuan sa rehiyon ng Asia Pacific. Iminumungkahi ng pagtuklas na ito, na ang Pilipinas ay naging duyan ng sangkatauhan ng mas matagal kaysa sa inaakala natin noon. Ngunit ang kwento ay hindi lamang nagtatapos doon, humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas, kung saan ang mga grupo ng mga taong Malay ay nagsimulang lumipat sa mga isla. Nagdala sila ng mga bagong teknolohiya tulad ng mga kasangkapang bakal, mga habihan para sa sinulid, gayon din ang mga bagong kasanayan tulad ng terrace farming. Ang mga Malay settlers na ito, ang naging pundasyon ng mga sinaunang lipunang Pilipino na nagtatag ng mga unang barangay. Ang pinakaunang anyo ng pamahalaan sa rehiyon na ito na pinaghalong teknolohiya ng mga kultura at paniniwala, na silang naglatag ng pundasyon para sa magkakaiba at masiglang lipunan na nakikita natin sa Pilipinas ngayon. Mula sa mga sinaunang matitibay na Aitas, hanggang sa mga masining na lumikha ng mananggol jar, kasama rin dito ang mga sinaunang tabon na tao, at ang mga masisipag na Malay settlers. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan ng isla. Ang mayamang tapis area ng kasaysayan ng unang tao sa Pilipinas ay nagsimulang nanirahan ang mga ito. Bago tayo tumuloy sa mas kamakailang kasaysayan, isang mabilis na paalala lamang, kung tinatamasa mo ang paglalakbay na ito sa paglipas ng panahon,
Huwag sana nating kalimutan na gawin itong opisyal, mag-subscribe sa ating channel para palagi kang makakasama sa ating mga pinakabagong paggalugad at pagsisid sa mas malalim pang mga misteryo ng nakaraan. Ngayon bumalik tayo sa ating paglalakbay, sa paglipas ng panahon mula sa mga katutubong kaharian at sultanato, ang Pilipinas ay lumipat sa isang bagong panahon ng mga dayuhang impluwensya at kolonyal na pamamahala. Ang panahong ito ay minarkahan ng isang makabuluhang pagbabago sa kasaysayan ng bansa, na nagtatakda ng yugto para sa modernong Pilipinas na kilala natin ngayon. Noong taong 1521, ay dumating sa baybayin ng mga isla ang mga Espanyol sa pamumuno ng explorer na si Ferdinand Magellan. Ang engkwentro ay isang sagupaan ng mga kultura sa mga Espanyol na nagdadala ng kanilang relihiyon, wika, at kaugalian. Ang panahong ito ng pamumuno ng mga Espanyol na tumagal ng mahigit 3 siglo ay nailalarawan sa pamamagitan ng masalimuot na timpla ng paglaban at pagbagay ng katutubong populasyon. Ang mga epekto nito ay makikita pa rin sa Pilipinas ngayon, mula sa paglaganap ng mga pangalang Espanyol hanggang sa malawakang kaugalian ng Katolisismo. Gayunpaman, ang mga Espanyol ay hindi lamang ang mga dayuhang kapangyarihan na nag-iwan ng kanilang marka sa kapuluan. Noong 1898, kasunod ng Spanish-American War, ang tool na kontrol ng Estados Unidos sa Pilipinas, nakita sa panahong ito ang pagpapakilala ng edukasyon, wika, at demokratikong institusyon ng Amerika. Panahon din yun ng lumalagong nasyonalismong Pilipino at mga panawagan para sa kalayaan. Ang pandaigdigang kaguluhan ay nagdala ng isa pang dayuhang kapangyarihan sa Pilipinas, sa pagkakataong ito sa anyo ng pananakop ng mga Hapon. Ito ay isang brutal na panahon na minarkahan ng malawakang karahasan at pagdurusa. Sa kabila nito sa panahon din ng katatagan at katapangan, ang mga Pilipino ay lumalaban sa pananakop ng mga dayuhan at ipinaglaban ang kanilang kalayaan. Sa pagbabalik tanaw kung saan ang kolonyal na panahon ay ang panahon ng malaking pagbabago at kaguluhan, at ito rin ang isang panahon na nakita ang Pilipinas na binago ng mga dayuhang impluwensya. Mula sa Espanyol hanggang sa mga Amerikano at Hapon, ang mga karanasang ito na kapwa sa mga paghihirap at mga tagumpay ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa pagkakakilanlan ng bansa. Ang panahon ng kolonyal na panahon ng malaking pagbabago at kaguluhan magpakailanman ay humubog sa Pilipinas na kilala natin ngayon, sa pamamagitan nito ay nanatiling walang patid ang diwa ng Pilipino. Isang patunay ng katatagan at lakas ng kahangahangang bansang ito. Sa wakas nakarating tayo sa modernong Pilipinas na isang masiglang bansa na may mayamang kasaysayan at magkakaibang kultura. Umuusbong mula sa mga anino ng kolonyal na paghahari, idineklara ng Pilipinas ang kalayaan nito noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, na minarkahan ng bukang liwayway ng isang bagong panahon. Ang panahong ito ay naging saksi ng makabuluhang pag-unlad ng ekonomiya habang ang Pilipinas ay niyayakap ang pag-usbong nito. Itinatag ang sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang merkado, ang bansa ay nakakita ng kapansin-pansing paglago sa mga sektor tulad ng teknolohiya ng impormasyon, pagmamanupaktura at turismo. Gayunpaman, tulad ng iba pang umuunlad na bansa, nahaharap ito sa bahagi ng mga hamon sa kabila ng mga isyu ng korupsyon sa kahirapan at pagkasira ng kapaligiran. Ang mga hamon sa mga problemang ito, kahit na malaki ay hindi nakatalo sa di matinding diwa ng sambayanang Pilipino. Ang modernong Pilipinas ay isang melting pot ng mga kultura na isang testamento sa magkakaibang kasaysayan nito. Ang mga katutubong tradisyon ay pinaghalong walang humpay sa mga impluwensya mula sa mga bansang Spain, Amerika at Asia. Nagreresulta sa isang natatanging kultural na tapis area mula sa mga ritmikong tunog ng tradisyonal na musikang Pilipino hanggang sa mga makukulay nitong mga fiesta. At mula sa pagmamahal ng bansa sa kultura nito, hanggang sa kilala nitong mabuting pakikitungo sa kapwa-tao. Ang bawat aspeto ng buhay ng mga Pilipino ay isang pagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng kulturang ito, mula sa sinaunang kapuluan hanggang sa modernong bansa. Ang Pilipinas ay may kasaysayan na magkakaiba at dinamiko, gaya ng mga tao nito upang masaksihan ang isang mabilis na paglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa milyon-milyong taon ng kasaysayan, nalakbay natin ang mga nakaraan mula sa sinaunang kapuluan na dating nakalubog sa kailaliman ng mga alon hanggang sa panahon ng mga dinosaur nang magsimulang mabuo ang kalupaan. Natuntun din natin ang pagdating ng mga tao at nasaksihan ang epekto ng kolonyal na panahon na nakita ang masiglang modernong Pilipinas sa kasalukuyan.
Ang bawat kabanata ng kwentong ito ay binibigyang diin ang dinamikong kalikasan ng ating daigdig, at ang pabago-bagong pagkakaayos ng tectonic plates at ng ibang kontinente. Ang kamanghamanghang paglalakbay na ito sa nakaraan ay tiyak na pumukaw sa ating kaalaman, tungo sa pagkamausisa at mapagmatsyag sa mga maaaring mangyari sa mga hinaharap. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa kung ano ang buhay ng Pilipinas milyong taon na ang nakalilipas. Ito po ang yung lingkod Upskill Treasure. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, paki-share, at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!